Habangon pa ang araw, ngunit kumikilos na ang mga mahal sa buhay, nanay, tatay, ate, kuya. May kanya-kanyang gawain sa loob at sa labas. Oh, kay sipag ng pamilyang magsasaka. Sa gulayan at sa pastulan at sa palaisdaan, tiyak na may maihahain pagdating ng kainan. Pag may sobra magpalitan, o di kaya'y ipagpili. Oh, madiskarte ang pamilyang magsasaka. Magpunla, magbantay at alihi ang bunga na nagbibigay sigla sa mga minamahal. Alamin at pagyamanin ang likas na paraan. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Bawat sulok ng paligid may umuusbong punla. Ito ang kabuhayang kapaki-pakinahabang pagsasakay, karangalang di maipagpapalit. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Magpunla, magbantay at alihin ang bunga na nagbibigay sigla sa mga minamahal. Alamin na pagyamanin ang likas na paraan. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. DXFE. Good News Radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa ika-78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Balik kita sa uma
ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlot. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan, kag ang Ginoong Diyos nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma. Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon, balik kita sa uma. Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries. Ug karon ang inyong farmcaster. Sa syudad daghang kasaba, pero sa umamalinaw ang hangin. Kabatanon sugod na ta, sa yutang buhita mo tindog ug magtinabangay. Tanong mo prutas, gulay ug humay, ista sa sapa, ayop sa diversified farming, walay kahadlok. It's up guiding, sigurado ang bunga. Balik kita sa uma. Dito ang paglaw mo, tubo, balik kita sa uma. Yuta atong ampingan mo, tubo ang kinabuhi na to. Kabatanon kuyog na Mindanao mo. Compost natural siya, di trees nagtindog, balance saktura, integrated pest control, dili puro chemical, biodiversity protektahan ta. Balik kita sa uma. Dito ang paglaw mo, balik kita sa uma. Welcome na sa atong programa. Ika-15 sa Agosto 2026. Aha. O, pahumanay na po ning atong katunga na po sa bulan. Humana po ning Agosto. Okay. Of course, upod naton karon na nga aga ang aton mga partners. Good morning sa aton mga partners diyan, Kuya Julius and Migo Anson. Kumusta, Kuya Anson? Okay na bala ang aton audio? Sa umamalinaw ang hangin. Ayan, thank you, Lord. Para pa kita karon. Happy Kadayawan Festival na special episode later on sa atong Agri Tips. How do we plant itong mga mga atong humon nga mga prutas nga makita sa Kadayawan? Of course, we know na ang atong Kadayawan Festival is part of the celebration of Thanksgiving.
pagpasalamat sa kadaghan o abunda sa mga agricultural products. Not just agricultural products, but then how nagkahiusa ang atong mga tribo dinhi sa Davao. Well, good morning para sa itong mga partners nga sayo pa kayo sa kabuntagon na nagpreparar na alang sa atong activity nga mahitabo diha sa atuang Kadayawan Festival, especially sa kaning tribal nga mga sports o tribal games. O kung ako mga partners sa Davao Photographers Club, good morning sa atong mga miyembro diha. Kumusta man mo? O si Press June, mato gidaw ni sa nanghagad na ning mag-shoot para unya o para ugma. Unsa man gid ning para ugma? Tomorrow we will have our kanang float parade. And then, of course, na mga bulak na matong makita din sa Davao. And of course, pagka Grand Showdown diha sa Coastal Road, ang indak-indak sa kadalanan. Yan. Well, of course, ato ang agri-news later on sa maning mga balitang pang-agrikultura nga panghitabo, especially in regions 11 and 12. Especially nga naapoy diri giwe pahigayon nga isa sa mga dako pod nga Congress. Unsa kaya ni nga Congress atong paminawan later on sa atong agri-news. Well, sa tanan natong mga mag-uumang sayo pod kaayo balik kita sa uma pangape o adto na sa uma. Dito ang paglaw mo tu balik kita. Ay good morning daddy kay Ma'am Rachel Dignadisi Hompog. Ma'am, salamat kayo for being with us and hope to see you later. And yes, so naday bisita na to gikan punig Sambuanga. Part ng mga igsoon ni Ate Ibon. Como bisita daw ta sa atong learning sites later on, hopefully makalaag by Monday. And of course, sa atong mga partners na tuloy-tuloy po, nada sa atong mga market o price watch muna karon pero katong akong giawag ang atong mga partners nga namati sa ato sa duha ka estasyon, especially diri sa 1197 DXFE ug 1062 DXKI na ay ginahimo nato nga kanang survey kung unsa ba gyud ka dugay ang usual ninyo ginahatag survey about the station ug unsa po'y pwede nato nga unsa ba'y pwedeng himuon no unsay mga 4-hour programming ni sa FABC siguro para malaman po nato kung unsa pa'y mga programa ang inyong gusto madungog o unsa pa'y kailangan nato i-improve. Mamalihog ko sa tanan nato mga listeners sa Facebook page, Malihog ko og nakapin man na siya. Malihog ko og butang o tubag ang atong short na survey. Dili kayo taas, mubo ra gid kayo.
And that will help the management, especially kay Ate Maggie o kay Miga Joy, to look at ano mga programa, ano ang dapat himuon na to sa atong mga programa din sa istasyon. And likewise, kani sa atong sa atong programa sa Balik Kita sa Uma, we would love to hear from you. Kung pwede po, mahatagan po mininyo og feedback. How do we i-improve ang atong mga programa? Especially sa mga programa nga inyong mapaminawan din. Good morning po dyan, kabsat natin na Ma'am Maribet del Rosario Advincula. Ma'am, naimbag na daw sa iyo. Yan. Sir Amadeo Solitrino, good morning. Thank you very much for being with us. Kuya Jeyo, good morning. Thank you sa imuhang pakiguban kanamo karon. Of course, sa atong mga partners, diha sa Yellow House Coffee Shop. Risa Davao, katilaw kita sa inyong Magpet Excelsas. Lami kayo, lahi pod og taste. Distinct kayo siya sa dili siya pareha sa uban nga Excelsa akong natilawan. Very unique ang kaning atong natilawan din So, kana, if you can visit po ang atong mga kaubanan nga na mga coffee shop ay, ano sa daw may mga pini, Ate Maggie. Ready na itong imuhang, Ate Maggie, machine. Kung dunay mga interesado, we will have a coffee appreciation day diha sa ato ang istasyon 1197 DXFE. Tani dira man sa sa DXKI. God willing, so we're praying for it. Kung kinsa tong interesado, palihog daw ko og atag sa amo ag feedback ay para mabalaan pud nato soon. Kano sa nato schedule, maybe by September na yun Okay, busy pa man yun ning Agosto. Sa atong pagbalik ang atong Agri News after this. Stand as one for the land. From the hills beneath open skies, we rise in faith, we rise to serve. With steady hands and hopeful eyes, we walk the calling we deserve. Smallholder dreams we lift up high, with courage strong across the land. Through wisdom, heart, and unity, together we will stand. We stand as one for the land, serving with heart and hand, building farms that last through time, by God's design, sustainable and faithful, strong. This is where we belong. For every field and family, we serve with integrity. Protect the soil, restore the streams, turn rural strife
comes with faithful hearts and open arms. Year by year we will proclaim sustainable in Jesus' name, for the land, for the people, for the call. We give Him glory for it all. For the land, for the people, for His glory. For the land, for the people. Agri-News. Mao kining mga balitang pang-agrikultura karon nga semana. Mayong buntag mga koma, ito po ang Agri-News ngayong linggo. Mga maiinit na balita hatid sa inyo ng 1197 DXFE and 1062 DXKI. Balitang pang-agrikultura ngayong linggo, August 15, 2026. Ito po ako si Kuya Janos Lakyon, ang inyong tagapagbalita, at para sa ating mga headlines. ₱218 million farm road itatayo sa Tibuli. 44 na kabataan naglatag ng agribusiness proposal. DA12 binantayan ang bentahan ng libreng inputs. DA11 pinalawak ang kalaman sa halal products. Hybrid corn sinubok sa Davao del Sur at Mindanao mango industry pinalakas ang competitiveness. At ngayon, para sa mga detalye ng ating Agri-News ngayong linggo, nakatakda ang simula ng construction ng Maandatal Farm to Market Road sa Tibuli, South Cotabato na inaasahang magpapadali sa pagdala ng mga produktong agrikultura mula sa sakahan patungo sa merkado. Ang 8.717 kilometers na project ay nagkakalaga ng 218.5 million pesos at formal ng sisimulan sa groundbreaking ceremony noong Agosto 13 sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o PRDP. Magkakaroon ito ng 5 metrong lapad na konkretong pavement at idisenyong maging mas matibay at climate resilient. Kabilang sa pangunahing produktong itinanim sa lugar ang niyog, kasaba, kakao at kape. Ayon sa DAPRDP Region 12, inaasahang mababawasan ng proyekto ang hirap at gasto sa transportasyon habang mapapahusay ang akses sa merkado at mga pangunahing serbisyo. Tinatayang nasa 8,000 residente ng Barangay Maan ang makikinabang sa mas maayos na kalsada. Samantala, 44 na young agricultural entrepreneurs sa Soxargena ang nagpresenta ng kanilang mga business proposal sa Young Farmers Challenge Season 6 Provincial Level Business Pitching Competition.
Isinagawa ng Department of Agriculture Region 12 ang kompetisyon mula Agosto 10 hanggang 13 sa Coronadal City sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division. Kabuuan, 33. Competitiveness Business Enterprise Proposal ang sinuri mula sa 4 na lalawigan. Nanguna sa Cotabato ang 13 entry, sinundan ng South Cotabato na may 10, habang tiglima naman sa Sultan Kudarat at Sarangani. Ang bawat kwalipikadong enterprise sa provincial level ay tatanggap ng 80,000 pesos financial grant upang punduhan at palakasin ang kanilang agri-fishery business. Mula 2021 hanggang 2025, nakasuporta na ang Ihang Farmers Challenge sa Region 12 ng 314 na kabataan at 210 youth-led enterprise bilang bahagi ng kampanya ng DA na hikayatin ang mas maraming kabataan na pumasok sa agribusiness. Samantala naman, hinigpitan ng Department of Agriculture Region 12 ang market monitoring matapos makatanggap ng ulat na may mga libreng government-issued agricultural inputs na ibinibenta umano sa social media. Ayon kay DA12, may mga subsidized farm inputs na inilaan para sa farmer beneficiaries na naiulat na ibinibenta sa Datupiang. Dahil dito, inatasan ni Regional Executive Director John Pascual si Regional Technical Director Ray Embajador na magsagawa ng inspeksyon at sa mga pamilihan at posibleng release areas sa Datupiang at kalapit na bayan ng Midsayap. Nakipag-ugnayan naman din ang DA sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa Datupiang at Municipal Agriculture Office ng Midsayap upang matukoy ang pinagmulan ng mga inputs. Binalaan ng DA ang mga benepisyaryo na ang mga libreng intervention ay para lamang sa produksyon at hindi maaring ibenta. Ang mapapatunayang lumabag ay maaring madisqualify sa susunod na ayuda at maharap sa kaukulang legal na aksyon. Samantala, dito naman sa Region 11, pinalakas ng Department of Agriculture Region 11 ang kaalaman ng mga agricultural stakeholders hinggil sa halal production at certification sa Davao Region. Sa pamamagitan ng Halal Food Industry Development Program, nagsagawa ang DA11 ng dalawang batch ng halal awareness at halal food industry seminar para sa Davao del Sur at Davao Occidental noong Agosto 12 hanggang 14 sa Digo City. Dumalaw sa aktibidades ang Farmers Cooperative and Associations, Livestock and Poultry Raisers at iba pang stakeholders. Tinalakay ang mga prinsipyo ng halal certification requirements, food safety, good animal husbandry practices at pamantayan para sa commercial at backyard animal production. Layunin na programa na mapalawak ang kalaman ng mga producers sa tamang halal practices at matulungan silang makasunod at mga kinakailangang standards. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsulong ng DA11 sa pagunlad ng halal food industry at pagbubukas ng mas maraming market opportunities para sa produktong agrikultura sa rehiyon.
Samantala, si tinampok na Department of Agriculture Regional 11 ang iba't ibang high-performing hybrid rice corn varieties na ginanap sa hybrid ng Hybrid White Corn Harvest Festival 2026 sa Bansalan, Davao del Sur. Pinangunahan ng Day 11 Corn Program ang aktibidad sa Opag Nursery bilang pagtatapos ng Hybrid White Corn Derby, isang field demonstration na sumusuri sa performance ng iba't ibang hybrid varieties na aktual na kondisyon ng sakahan sa Davao Region. Sinuri sa technology demonstration ang potensyal na ani, adaptability at tolerance ng mga variety laban sa peste at sakit. Layunin ng programa na mabigyan ang mga corn farmers ng mas malinaw na impormasyon sa pagpili ng mga varieties na angkop sa kanilang lugar at maaaring makatulong sa mahusay na produksyon. Sa pamamagitan ng field demonstration, direktang nakikita ng mga magsasaka ang performance ng bawat variety bago ito gamitin sa mas malawak na produksyon. Para sa ating panghuling balita, nagtapos noong Agosto 13 sa Davao City ang 3 araw na formal sessions ng ikalawang Mindanao Mango Congress 2026 na dinaluhan ng mga mango farmers, government agencies, researchers, technology providers at iba pang industry stakeholders. Tinalakay sa Kongreso ang mga pangunahing hamon at oportunidad ng industriya ng mangga, kabilang ang pangangailangan sa mas malakas na collaboration, innovation, market development at sustainable reduction. Sa kanyang closing remarks, hinikayat ni DA11 Regional Technical Director for Operations Mary Ann Constantino ang mga kalahok na gawing konkreto programa at partnership ang mga napagkasunduan at nakapagluob sa Congress resolution. Kasunod sa formal session, itinakda rin ang field activity at drone spray demonstration upang maipakita ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa mango production at layunin ng Kongreso na mapataas ang competitiveness ng Mindanao mango industry at makapaghatid ng mas malaking oportunidad sa mga lokal na mango growers. At yan po ang ating mga balita ngayong linggo sa ating pagbabalik ang ating Agri-Dipondo. Syudad daghang kasaba, pero sa presko ang hangin nga dala. Kabatan-onan sugod na ta, sa yutang buhi mo tindog, magtinabangay ta. Dili lang usa ka henerasyon, kita tanan na dunay papel sa mga buhi ug malinawon, magkahiusa ta sa maayong model. Tanom og prutas, gulay ug humay, isda ug hayop, pumamolambo kanunay. Diversified farming, walay kahadlok, sustainable nga pamaagi, sigurado ang pagdubog-dubo. Paligita sa dito ang paglaom mo tubo. Balik kita sa yuta atong ampingan mo lambo ang kinabuhi nato. Bata man o tigulang, babae o lalaki, magtinabangay ta sa sustainable nga pagpangguma. Sa kita magmalambo na, natural, Shetris nagtindog, balance natural, integrated pest control, dili puro chemical, biodiversity, protektahan tatanan, batahang tutigulang, apil sa lakang, babae ug
balik kita sa uma. Yeah, dito ang paglaon mo tubo. Balik kita sa uma. Oh, oh, yuta atong ampingan mo lambo ang kinabuhi nato. Bata man o tigulang, babae o lalaki, magtinabangay ta sa sustainable nga pagpanuma. Mabuhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agri Di Punto. Ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri Di Punto. Dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri Di Punto. The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host or guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Yan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Agri Di Punto with Kuya Janus Lakihon. Atong hisgutan karon na kining may init nga issue. About matod pa 600,000 ka pamilya. Mo ni ang gireport sa DSWD nga naabot na sa walang gutom program karong Agosto 2026. Target makabot ni sila katong Mayo o base sa ilang gisite sa SWS survey, ang involuntary hunger sa beneficiary gikan sa 33.6% paingon sa 26.9%. So dunay 6.7% stage points ang drop sa unom ka bulan. Well, compare na to, kadili mga beneficiary, ni Osos ra og 1.4 gikan sa 38.43 ngadto sa 36.9%. Well, mayo na, Ma'am Richelle Torres, mayong buntag naminaw gikan sa Kabakan, Cotabato. Uy, ma'am, good morning. Via Facebook ni naminaw. Alam po dahi no, kay basi og last week manggod hisgutan gamay gi-offer sa to ang Kidapawan nga station. No, kung pwede ba daw punta dito. Balik kita sa umapunta dito. So, depende lang na no, kung unsa gyud kabubuton sa atong labaw makagagahom. And of course, with due courtesy sa ato ang mga duha ka estasyon po. Well, balikan nato ning atong punto. Mayo kayo ning datos. Dapat batuno nato na nga naay 600,000 ka pamilya gi-report nga naabot na sa walang gutom.
Ang gobyerno tinuod adunay progreso. Pero ug kini ang importante. Kung maura ni ang istorya dili pa ni kompleto. Karong adlaw sa balik kita sa uma atong hisgutan o atong tanaw ang tibuok nga picture. Dili lang numero nga gi-announce kun dili sunod ang nga pangutana. Unsa may sunod? Well, di nga gutom, no? Ma'am Dian Hogotsu, di ba? Di man gutom, pero nutritious ba? Kung naay pagkaon karon, aya ba ni nila ugma nga wala na sila mo depende sa ayuda? Ini ang kalainan tali sa output o outcome. Ang 600,000 ka beneficiary output na reach sa program. Pero ang tinuod nga sukdanan sa development mao kini. Niubos bagyod ang gutom sa dugay nga panahon. Nahimong himsug ba ang mga bata? Niuswag ba ang ilang dietary diversity? Miuswag ba ang kita sa pamilya? Nakakuha ba sila og skills na ipakita sa kabuhian o kinabuhian? Nakabaton ba og bag-ong merkado ang local farmers? Ug sa kaulihian, pila ka pamilya ang migraduar na gikan sa ayuda tungod sila mismo self-sufficient na. Ay ang matud pa sa Second Congressional Commission on Education o ang EDCOM2, pag-release sa bagong data sa DST-FNRI ni adtong Hunyo 2026, ang stunting sa mga bata edad ubos sa 5 ka tuig menos paingon sa 25.3%. Nag-unang pagsaka sa napulo ka tuig gikan sa 23.6% ni adtong 2023. Kini ang una na pagsaka sukad 2015. Ug isip context, sa BARM 36% ang stunted nga mga bata, sa Zamboanga Peninsula 34%, sa Negros Island 31%, sa Memaropa 30%, sa rural nga mga lugar sa tibuok nasod 28% compare sa 23% sa syudad. Ug ang mga bata sa poorest quintile, ang labing kabus nga sektor, 37 sa matag 100 ka bata stunted base sa 2023 nga survey. Mao ni ang punto. Ang usa ka pamilya nga makahatag og pagkaon karong adlaw. Pero kung dili balanse ang nutrisyon, ang epekto sa bata dili maunlod sa iyahang edad. Karon lang, mudala kini hangtod sa iyang kaugalingon sa pag-eskwela, sa iyang trabaho, iyang kaugalingon nga umaabot ng mga anak. Mauni nga si walang gutom kinahanglan mudagan uban sa wastong nutrisyon. Dili managlahi nga proyekto kundili usa ka padayon nga kadina. Karon, atong tan-awon ang numero sa kwarta. 3,000 pesos kada bulan, kada pamilya para sa 600,000 ka household. Mao na ang mukabat sa 1.8 billion na food purchasing power kada bulan. Base sa DSWD, ang plano sa nga expand ni ngadto sa 750,000 sa pamilya nga karong 2027 ug ang tumong sa Asian Development Bank moabot sa 1 million ka pamilya sa umaabot. Ug base sa Okta Research nga gikandak ni adtong December 2025, ang 37%
sa mga pamilyang Pilipino kabat og 4.5 million ka households nag-ingon sila nga food poor. Kini dako nga pag-us-us gikan sa 54% kadtong Septembre ang pinakadako nga quarterly decline sukad gisugdan ang maong survey. Very positive. Pero nagpasabot usab kini nga dako pa ang gap ali sa kadaghanon nga nanginahanlan og ang 600,000 nga naabot pa lang karon. Karon, pangutan-an ni nato asa gikan ang utanon. Itlog, isda, prutas, root crops, mais ug uban pang nutritious foods nga gipalit kaniining pamilya. Kung magpadayon nga moagi kini sa mga corporate supply chain o imported goods, mawala ang oportunidad. Kung ang parte ni ini mo circulate sa local nga mga maguma, cooperative o MSMEs, dili lang kini ayuda. Gitawag na to ni local food system na kini. Og diri, gusto na ko i-breakdown ang agency by agency kung sa bagyod ang ipasabot sa one nation approach. Kay dali ra kaayo ni isulti na kinahanlan ta magtinabangay pero lisod ipatuman kung walay klaro nga papel matagusa. Ang DSWD ilang trabaho i-identify ang mga food insecure households ug hatagan sila og social protection. Nabuhat na nila kini ug maayo ang ilang gibuhat. Ang DA ug ang mga attached agencies niini ilang trabaho nga dugangan ang produksyon o sa nutritious food o organization sa mga mag-uuma ngadto sa viable value chains. Dinhi sa Mindanao, daghan ka nato nagtanom og kakao, kape ug utanon. Kini ang oportunidad nga i-link ang atong mga produkto ngadto sa demand nga gikan sa walang gutom. Ang DOH ug ang NNC, sila ang mga nagdeterminar sa nutrition gaps ug mag-monitor kung tinuod bang miuswag ang outcome sa nutrisyon, dili lang bilang beneficiary. Ang TESDA, mohatag og skills, upadulong ngadto sa trabaho, food processing, agriculture ug entrepreneurship. Kung ang usa ka beneficiary makakat-un unsaon pagproseso ang lami nga food product, dili lang sila makadepende sa ayuda hangtod sa hangtod. Ang DTI mo develop og MSMEs, processing enterprise ug market linkages. Dinhidiin ang gagmay nga mga negosyo mahimong dagko. Ang DOST musuporta sa appropriate na technologies, food processing, packaging ug product development. Kini ang science nga naghatag og kadungganan sa atong local na project. Ang DepEd mo connect sa nutrition, school feeding ug food education aron ang mga bata dili na makakaon karon kundi makakatun usab unsaon pagpili ug himsog ang pagkaon sa umaabot. Ang DOLE mohatag og dalan paingon sa trabaho sa kabuhian. Ang mga LGUs mag-integrate nining tanan nga interbensyon diin ang tinuod nga naa ang pamilya mag-uuba og merkado. Dili sa opisina sa Manila, kundi sa barangay mismo. Ug ang mga farmers organization, cooperative, academe, civil society ug private sector, kinahanglan mahimo silang active development partner, dili lang na tigdawat sa programa. Kung tanan ni sila magiusa, dinhilang yun makita ang tinuod nga kasabat. Ang labing maayo nga beneficiary, mao ang usa. Sa kaulihian, dili na kinahanlan nga mahimong beneficiary, kini dili pagsalikway sa programa, kini ang tumong sa programa.
Dalan klaro. Ayuda, unya nutrisyon, unya skills, unya kabuhian, unya produksyon, unya merkado, unya self-reliance. Matag ang adunay agency nga responsable, matag ang adunay sukdanan nga dapat i-report. Dili lang pila ka beneficiary ang gidugang, kundili pila ka pamilya ang migraduar tungod kay naa sila sustainable na panginabuhian ug igo ang pagkaon. Diri sa balik kita sa uma, dili lang tanaminaw sa numero gikan sa kahitasan. Atong pangutan-on ang atong kagalingon. Kita nga mga mag-uuma, cooperatives ug LGU dinhi sa Mindanao, andam ba kita mulink sa maong 1.8 billion nga demand. Naabay aggregation point sa atong barangay, naabay proseso ang atong cooperative aron masukod o makasulod sa DSWD accredited supply chain. Ini ang pangutana nga dapat nato ipangutana, dili lang sa gobyerno kundili sa atong kagalingon. Ayuda karon. Tungod kay gigutom sila karon, pero ang tumong dili lang pagkaon, ang tumong paghatag og gahom sa atong mag-uuma nga mo produce, mo supply, mo benepisyo gikan sa demand nga anaa na dinhina karon na. Walang gutom, dapat sinugdanan, dili destinasyon. Kay ang destinasyon nasod na well-nourished, productive, and independent ang matag pamilya. Isuportahan sa mag-uuma na uswag ligon na local food system. Ini si Kuya Janos Lakihon para sa Agri di Punto. Balik kita sa ama. Salamat sa pagpaminaw. Hangtod sa sunod na programa, padayon kitang magtinabangay gikan sa uma hangtod sa lamisa. Sa atong pagbalik, ang atong Agri Tea. Balik kita sama. Sa kabundukan may kwento ang lupa. Sa gilid ng bundok ang aming tahanan, lupang matarik ang siyang sinasaka namin. Tuwing umaga'y kalabaw ang kasama, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat pa. Tagtuyot minsan na may baha, may mga tanim na halos di na umasa. Ngunit sa gabi kapag ako'y nananalangin, naririnig kita, anak, ako'y kapiling. At kahit maliit ang aming ani, pag-asa mo'y sapat na sa aming sarili. Ako ang nagtanim, may ibang nagdilig, ngunit Diyos ang siyang nagpapasibol sa bukid. Sa init ng araw at ulan ng langit, ikaw ang lakas naming di mawawaglit. Kahit hirap ang buhay sa
sa pawis at pananampalataya namin. Kasama ang kambing at munting manukan, bawat punlay pangarap ng kinabukasan. Nag-aararo habang may awit sa hangin, kahit ang presyo'y pabago-bago pa rin. Humihingi ako ng talino't gabay, kung kailan maghasik, paano mabubuhay. Sapagkat ang magsasakay di lang matibay, kundi pusong marunong ding maghintay. Kapag bagyo'y dumating at tanim may nasira, at tila ba lahat ng pagod ay nawawala, pangako mo Diyos ang aking sandigan, hindi kita iiwan kailanman. At tulad ng butil na ibaong sa lupa, may buhay na bagong sisibol pagkaraan. Kaya bawat luha at bawat pagbalaot, may aniring darating sa tamang panahon. Balik kita sama. Good morning! Ani-ana ang programang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma. Balik kita sa uma. Mga hisgutan ng bahin sa pagpanguma at tugtukikon dinhi nga programa. Tubagon ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyu sa pagpanguma. Balik kita sa uma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisgutan. Balik kita sa uma. Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asinso. Balik kita sa uma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik kita sa uma. Kauman si Kuya Janos Lakihon. Kini nga programa hatid kaninyo sa 1197 DXFE Forest Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries. Well, welcome back sa ating programang Balik Kita Sama, Agri Tips with Kuya Janos Lakihon. Atong Kadayawan Special no part 2 o naghisgot ta before unsa to atong mga agritourism. Pero natong makita manggod sa Kadayawan ang mga nagkadaiya nga mga prutas sama sa durian, mangosteen, pomelo, suha, of course ang kakao. So basic tips lang ni ha kung mga kauma para sa mga upang ug musugod pa sa atong mga gustong mo expand sa atong pagtanom ani nga mga prutasa. And of course kung gusto mong makahibalo pa sa dugang detalye niini, please contact us diri sa 1197 DXFE ug 1062 DXKI. Tuna na itong hisgutan kaning durian. No? So, well, ang diri sa Pilipinas, noon mangyud ni siya nga pwede matanom. But ayaw po, sobra 900 meters above sea level. No? Munang bagay kay ni diri sa Kapatagan, ug ubos nga bungtod sa Davao. Even diha sa tuwa sa, sa Lake Cebu. Ang kita po nato diha. Gusto niya agmayo nga drainage ngayuta dili baha sa gamay na slope. Sa pagtanom gamita ang grafted seedlings instead nga kanang gipatubo lang nga seeds, no? Kay mas paspas ni mamunga ang mga upat hangtod ka unom ka tuig imbes na pulo og labaw pa. Ang spacing usually 8 to 10 meters. Ang distansya nagdepende of course sa klase sa yuta.
Ang panahon sa pagbulak, kinahanglan og tanom ug usahang tunduha ka bulan nga hulaw aron matrigger ang flowering. Pero sa pagporma na sa bunga, kinahanglan pod ang consistent nga tubig. Kay kung sobra o kulang, epekto dayon sa kalidad sa prutas. Ug ang pinaka-importante, regular nga pag-prune ug maayong air circulation aron malikayan ang fungal disease. Okay, sa mangosteen, gitawag na tong queen of fruits. Apan ang tinuod, dili man gid ni siya mapasinsyahon nga tanom. Kung gikan sa binhi, mga 8 hangtod na pulo pod ka tuig, pero manang usay, mas the best gyud kung grafted. Sama ra pod sa atong durian. Medyo ayaw ni ibutang sa full sun, kay sensitive kayo ni sa mga labonang bata pa ang dahon, no? Human sa pipila ka tuig, pwede siya mabutang sa daghang sunlight ng spacing 700 8 ka metros matag usa. Igo nga wanang sa dagko nga para maayo ang pagtubo ana. Kanunay tubigi apan ayaw lang uyapod sa tubig. Basig musalom na pod. Ang mga mangustin di ganahan sa waterlogged nga area. Of course, ang atong pomelo, ang atong bantog nga Davao pomelo o gitawag po ni nga Magallanes variety, ganahan ni siya sa lowland tropics, dili mo lapas sa 400 meters ibabaw sa dagat. So, of course, ang temperature 25 to 32 degrees Celsius. Ang spacing medyo lapad, 6 hangtod na 10 ka metros matag punuan. Depende po ni sa yuta o terrain nimo. And of course, pag nagtanom ta ani, importante gyud kayo ning dagko nga bangag, no? Kung pwede lang gani 50 centimeters akong ginasuggest sa atong mga expert pod. Sulti sa atong mga experts kung pwede 50 by 50 centimeters. Of course, gamit ang mga atong mga organic fertilizer. Of course, ang kakao, known po ta diri sa tsokolate, sa atong kakao, kinahanglan po nato na so kana ang atong agri-tips karon nga buntag, kini si Kuya Janos Lakihon, kauban ang atong Migo Anson Guadalupe ug Kuya Julius Maliabo. Of course, ang atong management and staff, Miga Joy Combater ug Ate Magnolia. Ako magaingon, mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso. Sa Diyos ang himaya, maayong Sabado kan natong tanan. Sabay, andan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa ika-78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.